Alam mo ba kung ano ang tunay na sukatan ng tagumpay? Hindi ito kung gaano kalaki ang bahay mo. Hindi rin kung ilang kotse ang nakapark sa garahe. At lalong hindi kung gaano kasosyal sa social media. Ang tunay na tagumpay ay yung nakakatulog ka sa gabi nang hindi kinakabahan. Yung may pera ka kapag may emergency. At yung may oras ka para sa pamilya mo. Sa video na ito, hindi kita tuturuan kung paano yumaman agad. Hindi rin ito tungkol sa get rich quick. Ang pag-uusapan natin ngayon ay mga investment na unti-unting gumagawa ng komportableng buhay. Mga investment na subok sa karanasan ng Pilipino. Kung isa kang OFW, empleyado, negosyante, single parent o simpleng nangangarap lang ng mas maayos na buhay, para sa iyo ang video na ito. Kaya makinig ka ng mabuti dahil baka isang desisyon lang ang pagitan mo sa pagitan ng stressful na buhay at payapang pamumuhay. Investment na hindi agad nakikita pero pinakamalaki ang balik. Number 1, investment sa sarili. Ang pinakaimportanteng pundasyon. Bago ang bahay, bago ang negosyo, bago ang stocks. Ikaw muna. Dahil kahit mawala ang lahat ng pera mo, kung may kaalaman ka, kaya mong bumangon ulit. Maraming Pilipino ang nagsasabing, wala akong pang-invest. Pero ang totoo, hindi ka mahirap. Kulang ka lang sa tamang kaalaman. Ano ang ibig sabihin ng investment sa sarili? Ito ang pag-aaral ng bagong skills, pagpapalawak ng kaalaman, paghubog ng tamang mindset. Hindi ito gastos, ito ay binhi. Mga practical skills para sa Pilipino. Online freelancing, VA, editor, writer. Digital marketing, graphic design, test the skills katulad ng welding, electrical at caregiving. Financial literacy, communication skills. Isipin mo ito kapag may sakit ang ekonomiya. Ang unang tinatanggal ay ang walang skills. Pero ang may alam, sila ang laging may trabaho. Benepisyo ng investment sa sarili. Mas mataas na kita, mas maraming oportunidad, kayang kumita kahit nasa bahay. Hindi basta-bastang napapalitan. Ito ang investment na may habang buhay na balik. Number 2, savings at emergency fund. Ang kapayapaan ng isip. Ngayon, pag-usapan natin ang madalas minamaliit. Ipon. Hindi ito exciting, hindi ito sosyal, pero ito ang nagligtas sa maraming pamilya. Ilang Pilipino na ba ang nakita mong nagbenta ng lupa? Nangutang sa 5-6 o nanghiram sa kamag-anak dahil lamang sa isang emergency. Ano ang emergency fund? Ito ang perang hindi ginagalaw, hindi pinapautang, hindi pangluho. Ang target ay 3 to 6 months ng gastusin. Bakit ito investment? Dahil binibili nito ang katahimikan ng isip, kakayahang magdesisyon ng hindi nagpapanik, at meron kang dignidad. Kapag may emergency fund ka ay hindi ka desperado. Ang taong may ipon ay may lakas ng loob na tumanggi. May lakas ng loob maghintay at may lakas ng loob pumili ng tama. Number 3, insurance. Investment na umaakyat kapag may problema. Aminin natin, maraming Pilipino ang ayaw sa insurance. Sinasayang lang ang pera, hindi ko naman kailangan yan. Hanggang may magkasakit, may maaksidente, may mamatay. Isang sakit lang pwedeng mabura ang pinaghirapan ng 20 taon. Bakit investment ang insurance? Dahil hindi mo alam kung kailan ka tatamaan ng problema. Mas mura ang proteksyon kaysa bayarin sa ospital. Mga uri, life insurance, health insurance, critical illness insurance. Ang benepisyo, hindi ka mamamalimos kapag may sakit. Hindi ka maghihirap lalo na ang pamilya mo. May kapalit ang pagkawala mo. Hindi ito para sa iyo lang, para ito sa mga maiiwan mo.
Sa puntong ito, malinaw na ang isang bagay. Hindi mo kailangan maging mayaman para maging handa. Pero kailangan mong maging handa para hindi ka maging mahirap. At dito na papasok ang mga investment na mas nakikita, mas ramdam, at mas pangmatagalan. Number 4, real estate. Ang matibay na pundasyon ng pamilya. Sa kulturang Pilipino, may kakaibang halaga ang bahay at lupa. Hindi lang ito ari-arian. Ito ay seguridad. Kapag may sarili kang bahay, kahit anong mangyari sa buhay, may uuwian ka. Mga uri ng real estate investment: bahay at lupa, apartment o paupahan, farmlot at bahay sa probinsya. Ang benepisyo, tumataas ang value, pwedeng pagkakitaan, pamanang maiiwan sa anak. Paalala, hindi lahat ng bahay ay investment. Siguraduhing maayos ang titulo, pasok sa budget, at hindi ka mababaon sa utang. Masarap ang may bahay, pero mas masarap ang may bahay na hindi ka alipin ng utang. Kung nakaabot ka hanggang dito, malinaw na ang isang bagay. Hindi ka naghahanap lang ng pera. Naghahanap ka ng katahimikan ng isip. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi flashy, hindi pang flex, pero panghabang buhay. Number 5, investments na kumikita kahit natutulog ka. May isang malaking pagkakaiba ang pagod na buhay at komportableng buhay. Ang sagot, kumikita ka kahit hindi ka gumagalaw. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho ng buong buhay, pero kapag tumigil sila, tigil din ang kita. At doon nagsisimula ang takot. Ano ang ibig sabihin ng passive investments? Ito ang mga investment na hindi mo kailangang bantayan araw-araw. Hindi mo kailangang pisikal na trabahuhin, pero unti-unting lumalago. Mga halimbawa ng angkop sa Pilipino ay ang Pag-ibig MP2, mutual funds, UITF, long-term stocks kung may kaalaman, at dividend-paying investments. Hindi mo kailangan maging eksperto kaagad. Kailangan mo lang magsimula. Dahil ang oras, kaibigan ng investor pero kalaban ng nag-aantay. Benepisyo, lumalago ang pera sa mahabang panahon. Pang-educational fund ng anak, pang-retirement at pang-emergency sa hinaharap. Paalala, hindi lahat ng investment ay para sa'yo. Mag-aral muna, huwag sumabay sa uso. At higit sa lahat, huwag mag-invest sa hindi mo naman naiintindihan. Number 6, negosyo. Investment na may kontrol ka. Sa Pilipinas, malakas ang loob ng negosyante. Kahit maliit ang puhunan, malaki ang pangarap. Hindi lahat ay kailangang magnegosyo, pero lahat dapat marunong sa negosyo. Mga negosyong pang-ordinaryong Pilipino: sari-sari store, online selling, food business katulad ng lutong ulam at baked goods, ukay-ukay, small service business, laundry, printing, repair. Bakit ito investment? Dahil may kontrol ka sa oras, pwede kang mag-skill, pwedeng ipamana, pwedeng maging pangunahing source ng income. Ang negosyo ay hindi madali. May lugi, may pagod, may luha. Pero kapag gumana, hindi lang pera ang binabalik nito, kundi dignidad. Paalala, huwag uutang agad para magnegosyo. Subukan muna sa maliit, aralin ang cash flow, ihiwalay ang pera ng negosyo at personal. Number 7, investment sa oras. Ang yamang hindi nababawi. Ito ang investment na pinakamadalas isinasantabi, ang oras. Maraming Pilipino ang may pera pero walang oras. At marami rin ang may oras pero wala namang pera. Ang tunay na komportable ang buhay, may balanse. Paano mag-invest sa oras? Hindi lahat ng overtime ay worth it. Hindi lahat ng racket ay kailangan. Matutong magpahinga, matutong tumanggi. Benepisyo, mas malinaw mag-isip, mas healthy, mas masaya ang relasyon, mas productive ka sa tamang oras.
Ang oras na hindi mo ginugol sa anak mo ngayon, baka wala na silang ibigay sa'yo bukas. Number 8, investment sa kalusugan, kung saan nag-uumpisa at nagtatapos ang lahat. Ito ang katotohanang ayaw nating harapin. Walang silbi ang pera kung may sakit ka. Isang hospital bill lamang kayang sirain ang ipon ng buong pamilya. Ano ang investment sa kalusugan? Tamang pagkain, ehersisyo, regular check-up, pag-iwas sa bisyo at mental health care. Benepisyo, mas matagal kang makakapagtrabaho, mas kaunti ang gasto sa ospital, mas mahaba ang oras kasama ang pamilya. Hindi ka nag-iipon para sa ospital, nag-iipon ka para hindi ka umabot doon. Number 9, investment sa pamilya, ang pinakamakabuluhan. Sa dulo ng lahat ng ito, may isang tanong, para kanino ka nag-i-invest? Kung pera lang ang goal, walang katapusan ng pagod. Pero kung pamilya ang dahilan, may saysay ang bawat sakripisyo. Paano mag-invest sa pamilya? Edukasyon ng anak, tamang values, quality time, open communication at emotional presence. Benepisyo, mas matatag na relasyon, mas handa sa susunod na henerasyon at mas tahimik na pagtanda. Ang tunay na komportableng buhay, hindi ito tungkol sa mamahaling gamit, sosyal na lifestyle, pagpapakitang mayaman. Ito ay tungkol sa walang takot sa emergency, may oras sa mahal sa buhay, may kontrol sa oras at desisyon, may kapayapaan ng isip. Mga ka-amazing, ating tandaan, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laman ng bangko, kundi sa gaano ka kahanda sa buhay. Hindi mo kailangan maging mayaman para maging masaya, pero kailangan mong maging handa para hindi ka mabuhay sa takot. Mag-invest ka hindi lang para yumaman, kundi para mabuhay ng payapa. Ang tamang investment ngayon ang magliligtas sa'yo bukas. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ka-amazing, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka kapag may mga bago tayong video katulad nito.